Huwag mong hawakan yan, bawal yan kay Daddy. Mariing bulong ni Brent nang makita ang kapatid na inabot ang silver pen sa ibabaw ng desk. Pero ang ganda it's shiny. Sagot ni Brick. Yeah, shiny and deadly. Sabat ni Blaze mula sa gilid ng silid. Hawak nito ang maliit na libro upang basahin. Deadly? Napabulong si Brick. Limited edition, with a tracker. Once you move it, security logs it. Automatic report kay Daddy. Paliwanag ni Brent sabay lingon sa bukas na pinto. 3, 2, tumunog ang fingerprint scanner. Sabay-sabay silang tumayo na parang ni-rehearse na. Pumasok si Nico suot ang paboritong itim na turtleneck. Ang mga malamig niyang mata dumapos sa bawat galaw ng tatlong bata. Who touched the desk? No one, sir. Sagot agad ni Brent. Bahagyang napaatras si Brick. I almost did, but I didn't touch it, promise po. You almost did? Umangat ang kilay ni Nico. Almost is 1 second away from a mistake. Sorry po, Daddy. Sabay ko ni Brick. Tumingin si Nico kay Blaze. What's today's safety code? Delta, Bravo, 86, triple lock, at 2,100 hours. Gas mask ready, sa east wall compartment. Fire drill postponed due to... That's enough. Remember too much. Putol ni Nico. Naglakad siya, papunta sa desk at kinuha ang silver pen. Pagkatapos tumingin sa maliit na fingerprint scanner sa ilalim ng drawer. Walang bakas. Good. Very good. Sabay-sabay na napalunok ang tatlo. Listen, I hired the best security in Europe. But no one, not even them, can protect you better than your own discipline. That means no sticky fingers, no sudden noise, and no breaking formation. Understood? Yes, sir. Sagot nilang tatlo. Nang makalabas na si Nico, saka palang bumuga ng hangin si Blaze. Ano ba yan? Ba't ang bigat ng vest ko? Reklamo ni Bliss at pilit inabot ang zipper ng vest. Kasi, hindi mo tinanggal yung glitter pouch mo sa loob. Sagot ni Blair. Sabi na nga bawal ang arte-arte sa training Di ba, Ma'am Ira? Napatikhim si Ira. Ang dating ballet instructor na biglang naging combat coach sa utos ni Nico. Disiplina, girls. Anito habang naglalakad sa harap nila. And posture. Good posture shows confidence. Ganyan ang gusto ni Sir Nico. Singit ni Brisa. Feeling ko iba po ang gusto ni Daddy na tinutukoy niyo, ma'am. Natawa naman si Blair. Oo nga. Lagi na lang si Sir Nico ang example niya. As in every time may sinasabi siya, may kasunod na si Sir Nico ganito, si Sir Nico ganyan. Ma'am, crush niya po ba si Daddy? Halatang kinabahan si Ira sa tanong. Excuse me, Bliss? That is not appropriate. Focus on your training. Paano po kami magpo-focus kung yung trainer namin laging nangangarap magka-Nico Jr.? Saad ni Brisa. Hindi na nakapagtimpi si Blair at napahagikik. At saka po, training ba talaga tong ginagawa natin? O nag-audition ka para maging stepmother namin? Enough! Sigaw ni Ira habang nalilisik ang mata. Ganyan ba kayo pinalaki ni Sir Nico? Disrespectful and bratty? Biglang natigilan ng tatlo. Tumayo si Bliss at binitbit ang helmet. Dumiretso siya sa harap ni Ira. Ma'am, di po kami bastos. Marunong lang po kami magbasa ng ugali. At nakita ko pong hindi kayo nandito para turuan kami. Nandito po kayo kasi gusto niyo yung tatay namin. At saka, puro paganda kayo sa CCTV. Hello? May mga camera dito sa training room. Alam niyo naman yon. Hirit pa ni Blair. Nanatiling tikom ang bibig ni Ira. Pero kitang-kita ang pamumulan ng pisngi sa inis at pagkapahiya. Kung gusto niyo po ng may audience, ma'am, next time po, mag-aayos kami ng stage. Sabay irap ni Bliss.
Makalipas ang 1 oras, sumulpot si Brent sa pintuan ng training room. Girls, pinapatawag kayo ni Daddy, sa meeting room daw tayo ngayon. Napatingin si Ira sa bata. Kasama ako? No, kayo daw po, ma'am. Report to Mr. Adamo sa 3rd floor. Clearance daw po para sa exit interview. Exit interview? Tanong nito habang nanlalaki ang mata. Palihim na napangiti ang 3 batang babae. Pagkaalis ni Ira, nagsalita si Briza. Praise the heavens. Finally, matino na siguro ipapalit ni Daddy. Wika ni Bliss. Basta, wag lang yung gusto tayong gawing flower girl sa wedding niya. Bulong ni Blair. Pagdating nila sa meeting, nandoon si Nico. Nakatayo ito sa tapat ng malaking screen. Sit. Utos nito sa kanila. Tahimik na naupo ang 3. Your tutor has been dismissed. Ani Nico. Alam kong hindi kayo madaling turuan. Pero simula bukas, may bagong darating na magiging exclusive tutor nyo. Nagkatinginan ng 3 at sabay-sabay na pangiti. May pangalan na po ba, Daddy? Tanong ni Briza. Maureen Reyes. Siya sa home-based instructor at ang mga tinuturo sa labas ang magiging lesson niyo sa kanya. English, Math, Science? Tanong ni Blaze, habang hawak ang listahan ng subjects na ipinasa ni Nico sa kanila bago pumasok si Maureen. Anong tingin nila sa atin, Kinder? Reklamo ni Bliss habang nilalaro ang gel pen na may unicorn design. Seryoso ba to? Tanong ni Brent na ngayon, nakakunot ang noo at binasa ang syllabus. Wala bang kahit isang coding drill o basic surveillance task man lang? Worse, may spelling test. Spelling? Gusto yata ni Daddy. Matuto tayo mag A is for apple, B is for bulletproof. Natatawang biro ni Blair. Bago pa sila makapagreklamo, bumukas ulit ang pinto. Pumasok ang isang babae. May bitbit itong 2 malalaking bag. Nakasuot ito ng simpleng blouse at maong. May salamin sa mata, nakasabit ang clip sa buhok. Tumikim si Maureen. Good morning. Bungad niya habang pinupunasan ng pawis sa noo. I'm Maureen Reyes, your new tutor. Walang bumati. Lahat sila'y nakatitig lang. Napansin ni Maureen ang tensyon kaya agad siyang ngumiti. I heard you're all very advanced. Kaya I'm not here to compete with your previous instructors. I'm here to teach you the basics. Ma'am, basic is boring. Putol ni Brick. Yeah, we know how to disarm a grenade, but you want us to read Charlotte's Web? Dagdag ni Blaze. Nagbasa na ako niya nung 3 ako. Sabat ni Bliss. Huminga ng malalim si Maureen. Tinanggal niya ang salamin at naglakad palapit sa whiteboard. Pero nadula siya sa extension cord. Napasigaw siya at bumagsak sa sahig. Nagulat ang 6. Okay lang po ba kayo? Tanong ni Brick. Tumayo agad si Maureen, inayos ang palda at ngumiti ng pilit. I'm fine. Sadyang clumsy lang talaga ako pag excited. Nagkatinginan ang magkakapatid. Si Brisa ay napabulong. Clumsy tutor in a mafia house? What could go wrong? Nagpatuloy si Maureen at tila di alintana ang mga tingin sa kanya. Okay, let's start. Simple lang muna. Spelling warm up. Spell necessary. Easy. Sabay ngiti ni Blaze. At sinagot nga ang tanong ni Maureen. Wrong? Nagulat si Blaze. What? Parang tama naman eh. Ang tamang spelling, may 1 R, 2 S. Paliwanag ni Maureen habang sinusulat to sa board. Next, define gravity. Nagtaas ng kamay si Blaze. Application o textbook? Textbook. Biglang natigilan si Brent. See? Sometimes, you're trained for the big world pero nakakaligtaan ng simpleng kaalaman. Di wow. Bulong ni Bliss.
Nagpatuloy ang lesson. Tinuro ni Maureen ang multiplication table. Pero halos lahat ay natigil sa 9 times 8. Si Brisa pa ang tumama, pero halata sa mukha nito ang hinulaan lang. Wait, ba't kailangan pa namin ng ganitong lessons? Hindi ba dapat intel gathering or encryption? Those are useful, but so is knowing the difference between a simile and metaphor. Metaphor? Tanong ni Brick. Like our hearts are weapons? Almost. Pero dapat, our hearts are like weapons, kung simile. May hugot. Biro ni Brisa. Maya-maya, naglabas si Maureen ng chart na may parts of speech. Okay, identify the noun in this sentence. The quiet child hid behind the curtain. Nagtaas ng kamay si Bliss. Curtain? Correct? Tuwang-tuwa si Maureen sa sagot. Tuwang-tuwa din naman ang bata. Si Blaze naman, pumalakpak pero sarcastic. We have officially entered elementary school. Saad nito at inikot pa ang mga mata. Pero habang lumilipas ang oras, unti-unti nilang napapansin na hindi pala ganun ka-basic lahat. Sa science lesson, pinakita ni Maureen kung paano gumawa ng weather tracker gamit ang plastic bottle at straw. Ano to? Environmental intel? Tanong ni Brent. Sort of. Pero pang school project lang dapat to. Cool! Bulong ni Brick habang pinapanood kung paano gumagalaw ang straw depende sa pressure. Sa English naman, pinabasa sila ng isang paragraph tungkol sa batang may simpleng buhay sa probinsya. Tumahimik si Brisa. Are you okay? Tanong ni Maureen. At parang ang saya ng buhay niya. May kaibigan siya, may tindahan sa kanto, naglalakad pa siya papuntang school, di naman niya naranasan. Pagkatapos ng klase, umalis na si Maureen at naiwan ang 6. Guys, ang dami pala nating hindi alam. Ani Blair. Akala ko alam ko na rin lahat eh. Pero hindi ko kaya may paliwanag yung gravity ng walang military context. Sagot ni Blaze. Paano kung makalabas tayo someday? Tanong ni Brick. Tapos may kausap tayong normal na bata. Tapos tinanong tayo ng favorite subject. Anong isasagot natin? Weapon assembly? Natawa silang lahat. Teka, okay rin pala si Miss Maureen. Clumsy pero hindi boring. Tumango naman si Brent sa sinabi ni Bliss. Pwede, pero tignan natin kung magtatagal. Or kung makakaligtas sa week 2. Nakangising saad ni Blair. Okay kids, simula ngayon mag-a-advanced learning kayo. Mahinahong pahayag ni Maureen habang inaayos ang chalk sa maliit na tray sa gilid ng mesa. Natahimik ang 6. Si Brisa, nakaupo sa gilid ng mesa at iniikot ang kompas na parang laruan. Si Blair naman, nakakrus ang braso sa tabi ng bookshelf, habang si Bliss ay nakadapa sa sofa na parang walang gana. Si Brent naman nakaupo sa sahig at nagsusulat ng kung ano-ano sa likod ng kanyang notebook. Si Blaze, nakasuksok sa isang beanbag, halos natutulog na. Samantalang si Brick tahimik lang na pinapanood ang lahat. Wait lang. Biglang sabat ni Bliss at tinuro ang sarili. 8 years old pa lang kami pero parang college na yung lesson namin. Akala ko ba basic lang? Hindi ba dapat coloring book, phonics, saka multiplication table lang kami? Reklamo ni Brisa habang iniikot pa rin ang kompas. Tapos ito, angle of elevation, angle of depression, yun yung pinag-aaralan. Anong connect ng depression sa circle? Siguro tayo ang may depression. Sarkastikong sagot ni Blair. Nalulunod na tayo sa mga formula. Actually, ako na ang sumuko kahapon eh. Sabat ni Brent habang tinutupi ang pahina ng notebook niya. Nagdoodle na lang ako. Tahimik lang si Brick nung una pero sumingit din. Kahit gusto ko matuto para mas mabilis pa yung lessons kaysa sa paglaki ng baby teeth ko. Napabuntong hininga si Maureen. Pero hindi siya nagpahalatang naiinis siya sa reklamo ng 6 na bata.
Mahaba ang pasensya niya at alam niyang bahagi ng challenge ang pagsabay sa 6 na batang may kanya-kanyang ugali. Gusto niyo bang malaman kung bakit kayo naka-fast track? Tanong niya at binuksan ang marker. Sabay-sabay silang tumingin sa kanya. Dahil ayon sa instructions ng ama niyo, kailangan kayong maging handa. Hindi bilang estudyante, kundi bilang potential leader sa isang malaking responsibilidad sa hinaharap. Leaders, ulit ni Blaze, at bumangon ng bahagya. Anong klaseng leaders? Ang alam ko lang na kaya kong ilid, si Blaze papunta sa kusina para kumuha ng cookies. Singit ni Brisa. Excuse me, ako ang may alam kung saan nakatago yung bagong brownies kaya ako leader. Nagtaas ng kamay si Maureen. Girls at boys, makinig muna kayo. Alam kong mahirap, kaya ako nandito para gawing mas maintindihan ang lessons nyo. Hindi para pahirapan kayo. Pwede po bang may reward system? Like kapag naka-perfect ako sa quiz may brownies? Pwede rin points sa creativity. Natawa naman si Maureen. Okay, reward pala gusto niyo pero bawat reward may katumbas na effort. Tuwang-tuwa naman ang mga bata na sumang-ayon. Nag-umpisa ang lesson. Sa unang pagkakataon nakinig ang 6. Si Maureen kasi marunong magpaliwanag. Hindi siya bossy. Hindi rin nagpapakatalino. Alam niyang kailangan may konting laro, konting drama at tamang pacing para makuha ang atensyon ng 6. Ang trigonometry hindi lang para sa engineers. Ginagamit ito sa buhay gaya ng pagtaya ng distance, pagsukat ng angle sa sports, pati sa video games. Video games? Napatingin agad si Blaze. Like sa strategy? Yes. Kapag inanalyze mo ang trajectory ng arrow o bullet, gumagana yung trigonometry. Biglang umayos na upo si Blair. So pag magaling ka sa math, mas magaling kang sniper sa FPS? Technically, yes. Natahimik silang 6. Wait lang, so math pala yung secret weapon ko? Bulong ni Brick. Ma'am Maureen, pwede bang mag-extend tayo ng lesson? Basta ba may brownies mamaya? Gagawa kami! Basta hindi sunog Dagdag ni Brent sa sinabi ni Brisa. Bit-bit ni Maureen ang clipboard na may notes mula sa klase nila kanina. Huminga siya ng malalim bago kumatok sa pinto ng study room ni Nico. Come in. Anito sa loob ng silid. Pagpasok niya, agad niyang napansin ang malamilitar na ayos ng silid. Mula sa nakahanay na mga folders hanggang sa mga antik na baril sa display. Nasa may gilid si Nico at nilalagyan ng bagong bullets ang sleek na rifle. Nakasuot pa rin to na itim na long sleeves na parang hindi nadumihan buong araw. Sir Nico, mahinahon niyang simula. I'd like to give you a quick update tungkol sa progress ng mga bata. Tumigil si Nico sa ginagawa at tumingin sa kanya sa malamig na ekspresyon. Go on? Medyo resistant po sila sa una. Pag-amin niya. Pero sa bandang huli nagpakita sila na interest. Lalo na nung ikinonekta ko yung lesson sa real-life application. I can see the curiosity in them na hindi pa sila masyadong na-explore. And discipline? Nasa tamang lugar po. Pero may mga moments of rebellion, which to be honest, normal lang para sa edad nila. Pero hindi sila bastos. Matalino lang at mapagmasid. They're not disrespectful. Just not used to emotional connection sa klase. Naglakad pa palapit sa desk si Nico. Saka umupo. Tinignan siya nito ng diretso sa mata. At hindi ka ba natatakot sa kanila? Hindi po. Sila ang mas nangangailangan ng pangunawa kaysa katakutan. At saka wala naman pong granada sa spelling test, right? Walang emosyon sa mukha nang tumingin si Nico sa kanya. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas. May bahagyang kurba sa labi nito. Interesting. You may continue your methods, but don't be too soft. I don't want them thinking life outside is all sunshine and fairy tales. Understood. Pero kung gusto niyong maging tunay silang handa, kailangan nilang maintindihan ang mundo beyond the compound.
Habang nagluluto sila Maureen at ang sextuplets para sa lesson, itinuro ni Maureen sa kanila ang ratios gamit ang measurements ng ingredients. Pagkaluto ng brownies, sabay-sabay silang naupo sa kusina. Si Maureen ang naghihiwa, habang ang anim pinag-aagawan ng corner pieces. Okay, tomorrow we'll start combining basic math with map reading. After that, storytelling. Storytelling? Tanong ni Brisa. Yup, kailangan yung matutong magkwento. Convincing stories. That's the part of negotiation, leadership, and deception. Oh, parang spy training disguised as grade school. Bulong ni Blaze. Exactly. Sino nagsabing ang basic ay boring? Sa malayo, pinapanood ni Nico ang eksenang yon mula sa monitor sa kanyang opisina. Tahimik lang siyang umupo, hawak ang silver pen na muntik ng kunin ni Brick. Just not bad. Not bad at all. Bulong niya sa sarili. Nakatulala si Maureen habang pinagmamasa ng anim. Tahimik silang lahat, pero makikita sa kanilang mga mata matinding pananabik. Parang gutom na gutom sa bagay na hindi nila kailanman naranasan. Miss Maureen! Mahinang tawag ni Brisa habang nakapulupot ang braso sa tuhod niya. Ano po yung amoy ng ulan? Kasi wala namang bintana sa mansyon para makita namin ang labas. Nalalaman lang namin dahil sinasabi ng tauhan ni Daddy kung maulan ba sa labas o maaraw. Napatingin si Maureen sa bata. Hindi agad siya nakasagot. Napalunok siya saka napatingin sa kisame na tila ba sinisilip ang malayong alaala. Amoy lupa na basa na parang bagong simula. Malamig sa ilong at minsan may kasamang amoy ng damo. Tapos maririnig mo yung patak ng ulan sa bubong. It's comforting, kahit minsan malungkot. Gusto ko pong maamoy yun, saad ni Brisa habang napapakurap-kurap ang mga mata. Ako din. Sabat ni Blaze na ngayon nakahiga sa sahig at ang dalawang kamay nasa ilalim ng ulo. What's it like to run outside when it rains? Masarap. Nakakakiliti sa balat. Parang kinikilabutan ka pero masaya. Pero laging bawal sa amin dati kasi baka raw magkasipon. Kwento ni Maureen. Napanganga si Bliss dahil ngayon lang niya ito narinig. We've never even felt real wind like the one from the outside. Puro aircon lang kami rito. Miss Maureen, do trees make sounds? Pag mahangin, oo. They whisper. Well, not exactly whisper. Pero yung dahon gumagalaw, kumakaluskos. Para may sarili silang language. Napahawak si Brent sa dibdib niya. Parang ang weird isipin, no? May mga bagay pa lang din natin alam. All this time, akala ko complete na tayo sa knowledge. Tumango si Maureen, pero hindi ka agad nagsalita. Sa halip na payuko siya at pinisil ang palad niya mismo. Hindi ito napansin ng mga bata, pero sa loob-loob niya, unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Doon niya natanong ang sarili kung paano niya ipapaliwanag ang kabuuan ng isang mundo sa mga batang hindi kailanman hinayaan maging bata. Minsan, may mga bata na hindi nabigyan ng pagkakataong matutong magbisikleta, maligo sa ulan, o magtampisaw sa baha, hindi dahil ayaw nila, kundi dahil pinili ng mga matatanda na ipagkait yon sa kanila. Nagkatinginan ng anim at walang nagsalita. Parang biglang nagkaroon ng bigat ang buong silid. Nagpatuloy si Maureen. You're all smart, skilled, trained to survive, pero sino sa inyo nakaranas na maging bata lang? Yung maglaro lang, tumawa ng walang takot, umiyak dahil lang natapilok. Wala ni isa mang kumibo. Tanging si Blair ang tumingin sa kanya. At sa unang pagkakataon, walang sarkasmo sa tinig nito. Is that why people outside are softer? Napangiti si Maureen. Maybe. Or maybe, they're just allowed to feel.
Lumapit si Bliss at umupo sa tabi niya. Can you tell us more about outside? Please! At sabay-sabay silang nakiusap kay Maureen. Okay, I'll tell you everything I know. Maureen. Matalimang tono ni Nico nang tawagin ang pangalan nito. Sabay ibinagsak ang ballpen sa mesa. Ano sinabi mong gusto mong mangyari? Diretsong lumapit si Maureen bitbit ang tablet na may itinerary ng gusto niyang lakad. Isang araw lang, sir. Hindi sila lalayo. May kasama namang mga tauhan. You think this is just about security? Hindi mo ba naintindihan kung anong klaseng mundo meron kami? Hinawakan ni Maureen ang gilid ng mesa at tumingin ng diretso sa mga mata ng lalaki. Naintindihan ko, sir. Pero mas maintindihan ko sila. Siyempre, may mga kagustuhan din yung mga bata. Gusto nilang makaranas ng tumakbo sa labas, madama yung hangin, umupo sa ilalim ng puno. Sir, mga bata lang sila. Pero dito sa bahay nyo, sa mansyon na to, para silang preso. Hindi mo sila anak. Hindi mo alam ang bigat ng responsibilidad. Pero araw-araw ko silang kasama. I see them. I see how they look outside the window like the world is something they'll never touch. Tumingin ito sa kanya gamit ang malamig nitong mga tingin. Masyado ka na nakikialam. Because no one will speak for them. Hindi sila marunong humingi, but that doesn't mean hindi nila deserve. Deserve? Anong klaseng deserve? Gusto mo maging careless? Gusto mong iboyang-yang sila sa mundong kay daling kunin ng buhay? Mahirap maging bata sa mundong to, sir. Pero mas mahirap kung pati pagiging bata ay pagkakait mo. Childhood is not something you can give back kapag tapos na. Once it's gone, it's gone. Tumahimik si Nico at inayos ang sariling kwelyo. Hindi mo pa rin naintindihan. Maybe I don't understand your world. Pero naintindihan ko kung anong pakiramdam ng lumaking puro bawal, puro utos, puro takot. You grow up thinking happiness is a risk. And when you're an adult, you realize you never learned how to be happy. You think I enjoy keeping them locked in? No, I think you're just scared. And I get that. Pero habang binabantayan mo sila sa lahat ng sulok, unti-unti mo silang pinapatay sa loob. Matapos ang ilang sandali, tumango si Nico ng bahagya. Sige, pero ito ang pinakamatinding limitasyon. Isang araw lang, at hindi nila lalagpasan ang boundary. Pero, kung may nangyari, hindi ako magdadalawang isip na ibalik ang lahat sa dati. Naintindihan mo? Opo, sir. Understood. Pagkalampas ng gate, sabay-sabay na sumigaw sa tuwa ang 6 na bata. Para silang mga ibong matagal nang nakakulong sa hawla. Tumakbo agad sina Brisa at Bliss papunta sa playground. Umiikot-ikot habang humahagalpak sa tawa. May swing! May slide! Sigaw ni Bliss habang hawak ang poste. Totoo ba to? Di ba to training area lang? Tanong ni Brisa at napapikit dahil sa hangin na humahampas sa kanyang pisngi. Agad namang humiga si Blaze sa damuhan at inunat ang katawan. Totoong damo, hindi rubber mat. Legit! Uy, may mga bata doon. May ingay, noisy, tapos sweaty, dirty kids. Sumunod si Brick at tumayo sa tabi nila. Pwede ba kaming sumali? Anito, pagkalapit sa isang grupo. Nagkatinginan ang mga bata, tapos ngumiti ang isa sa kanila. Oo naman. Agad silang nagsimulang maglaro. Tagu-taguan, habulan, at tawanan. Si Blair na laging seryoso, ngayon nakangiting hinahabol si Brisa habang tumatawa. Pagkatapos makipaglaro, kumain naman sila ng dirty ice cream. Si Maureen naman, nasa hindi kalayuan lang at pinagmamasdan sila. May nakilala ko, Theo name niya, tinuruan niya ako magpedal ng bike habang nasa training wheels yung kamay niya. Si Hana naman sa akin, may bracelet siya na ginawa tapos tinuruan niya ako mag-cartwheel. Nagangat ng kilay si Brent. Si Blaze muntik na makipagpalitan ng tactical pen sa batang may tirador. Narinig ni Nico ang pagdating ng van sa loob ng compound.
Binuksan niya ang gate gamit ang remote na nasa bulsa. Naglakad siya palapit habang pinagmamasdan ang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Isa-isang bumaba ang 6 na bata. Pawisan, magulo ang buhok, may bahid ng putik ang damit. Pero ang hindi niya maikakaila na lahat sila'y may ngiti na hindi niya nakita, ganoon kasaya ito noon. "Daddy!" Sigaw ni Bliss sabay takbo at walang alinlangang niyakap ang bewang niya. Napako si Nico sa kinatatayuan. Parang saglit na nawala ang tibok ng puso niya. Sumunod naman ang 5. "Thank you po, Daddy!" Hindi gumalaw si Nico. Nanatili lang ang kamay sa gilid na parang hindi alam kung dapat bang yakapin pabalik ang mga anak. Tumikim siya. "Huwag kayo masyado masanay. Hindi ibig sabihin na pinayagan ko kayo ngayon, palagi na. Naintindihan?" "Opo, Dad," sagot ni Brick at bahagyang napayoko. "Rules are still rules. May edad yang kalayaan. At hindi palaging safe ang labas, you get me?" "Yes, sir. Yes, Daddy." Tatalikod na sana si Nico pero sumingit si Blaze habang nagkakamot ng batok. "Pero Dad, ang saya talaga. Sobrang saya. Parang ayoko nang kalimutan yung feeling." Maaga namang dumating si Maureen sa study hall upang maghanda ng mga activity materials. Ilang sandali pa'y dumating si Nico. Tahimik lang itong nakatayo habang binubuklat ang mga lesson plan sa ibabaw ng mesa. "Maureen." Manlamig na tawag ng lalaki. "Sir Nico, magbibigay lang sana ako ng quick update tungkol sa individual progress ng mga bata." Tumango si Nico at iniwas saglit ang tingin. "Walk with me. Mas gusto ko marinig habang gumagalaw." Naglalakad sila papunta sa pasilyo. Nag-umpisa si Maureen sa pagsasalita, hawak ang maliit na tablet. Si Brisa po mas nagiging expressive na. Tumutula na siya ngayon kahit minsan wala sa topic. Bahagyang umiti si Nico. "That's good to know. Mas okay na magsalita siya ng kung ano-ano kaysa tahimik." Si Blaze, surprisingly, nagpapakita ng strong logical skills. Mahina lang ang interest niya sa structure pero kapag strategy ang topic, engage siya. "Kaninong strategy?" "Chess, tsaka FPS gameplay analysis." Napataas ang kilay ni Nico. "Of course." Patuloy sa paglalakad si Maureen habang isa-isang idinitalya ang progreso ng 6. Ngunit nang malapit na silang bumalik sa opisina, may narinig silang sigaw mula sa garden area. Agad namang naglakad ng mabilis si Nico. Sumunod agad si Maureen. Nadatnan nila si Brick na may maliit na hiwas sa kamay habang tinutulungan ni Bliss at Brent. Hawak nito ang laruang kutsilyo na ginagamit nila sa drills. "Ano nangyari dito?" tanong ni Nico. "Nahulog po yung kutsilyo tas sinaloko." Paliwanag ni Brick. Maagap na lumapit si Maureen, kinuha ang alcohol spray sa bag at maingat na nilinis ang sugat ng bata. Napansin niyang nakatitig si Nico sa ginagawa niya. "May maliit po akong first aid kit sa bag. Hindi naman malalim yung hiwa." Paliwanag ni Maureen at inayos ang band-aid. Matapos ang ilang segundo lumuhod si Nico sa harap ni Brick. Bagay na bihira nitong gawin. "Does it still hurt?" "Medyo lang po. Pero okay lang, I didn't drop the knife." Nagpalitan ng tingin si Nico at Maureen. Nang makatayo si Nico, lumapit siya kay Maureen at binulungan nito ng salamat. "I'm just doing my job, sir." Ngunit hindi na siya nakapagsalita pa nang hawakan ni Nico ang braso niya. Sapat na para maramdaman ang init ng palad nito sa kanyang balat. "You're doing more than that, alam ko." Napatigil si Maureen. Hindi niya alam kung paano sasagutin yun kaya't ngumiti na lamang siya. At dahan-dahang inalis ang braso niya sa pagkakahawak nito. "Well, someone has to." Mahina niyang tugon. Tila naging mas madalas ang kanilang pakikipag-usap sa isa't isa. Hindi na lang tungkol sa lesson plans o training modules. Minsan, natatagpuan na lang ni Maureen si Nico sa study hallway. Nanonood habang nagtuturo siya. Minsan, habang tinuturuan niya ang mga bata ng basic sketching techniques, lumapit si Nico at sumali. Hindi man lang ito nagsalita,
pero kinuha ang lapis at nag-sketch ng landscape. That's beautiful. Bulalas ni Brisa. That's somewhere real, Daddy. Tanong ni Bliss. Yes. Ngunit kay Maureen siya tumingin pagkatapos. I hope one day they get to see the view. Wika na lang ng babae at tumingin kay Nico. Day off ni Maureen ngayon. Sa wakas may oras na siya para sa sarili. May balak din siya magpalit ng wardrobe, kahit isang dress lang bilang self-reward. Malaki-laki rin kasi ang sahod. Hindi niya inaasahan na ganito kalaki ang bayad sa pagtuturo. Pero ibang klase ang mga bata. Nahawak niya kaya siguro ganoon. Pumasok siya sa isang mall, agad na nagtungo sa department store. Pagkapasok pa lang, agad siyang nabighani sa mga bagong display na summer dresses. Inabot niya ang isa at tinitignan ng tag price, ngunit napakunot noo siya. Kaya pala maganda. 3 araw ko ng pagkain to eh. Kinuha pa rin niya ang dress at isinama sa mga bitbit. Nang pumunta siya sa shoe section, sinubukan niyang isuot ang isang pares ng beige flats. Tumayo siya, naglakad ng konti, ngunit aksidenteng natapakan ng sariling shoelace at bahagyang nadulas. Napahawak siya sa rack ng sandals upang hindi tuluyang matumba. May mga taong napalingon, ngunit mabilis din silang bumalik sa ginagawa. Napapikit na lang si Maureen saka tumawa sa sarili. Ngunit hindi niya alam na mula sa kabilang section ng store, may matagal nang nakamasid sa kanya. Tahimik lang na nakasunod si Nico mula pa kanina. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya. Ang plano lang sana, tignan niya kung saan pupunta si Maureen. Pero ngayong nakita niya itong halos madapa sa harap ng buong shoe section habang hawak ang isang sandal na parang shield, hindi niya napigilang mapailing at bahagyang umiti. Matapos makapagbayad ni Maureen, dumiretso na siya sa food court. Umorder ng maliit na set meal at naupo sa mesa malapit sa bintana. Nilabas niya ang phone at nagsimulang mag-scroll habang kumakain. Nakatayo lang si Nico sa di kalayuan, nakasandal sa haligi at pinapanood ito. Biglang tumayo si Maureen at tila nagmamadaling nagtungo sa restroom. Naiwan ang maliit na bag nito sa upuan. Agad lumapit si Nico at mabilis na kinuha yon. Pagbalik ni Maureen, muntik na siyang mapasigaw. Nasaan ang bag ko? Oh my God! Looking for this? Bigla siyang natigilan. Nakita niya si Nico na nakaupo na ngayon sa harap ng mesa. Kalmado ang ekspresyon nito. Hawak ang bag niya na para bang ito ang may-ari. Sir, ba't po kayo nandito? Nauutal niyang tanong, napalakas pa ang boses niya. It's a public mall. Bawal ba? Pero, sinusundan niyo po ako? Let's call it a situational observation. O baka naman stalking. Maingat na umupo si Maureen at pinipigilan ang pamumula ng pisngi. Akala ko po yung off days ko akin lang. Akala mo lang yan. Ba't niyo ho ako sinundan? Hindi agad sumagot si Nico. Tinignan siya nito ng diretsyo ngunit may kabigatan sa mata. Because you've been carrying more than what's written in your job description, I noticed. Hindi niya alam kung ano ang dapat na isagot, kaya binawi na lang niya ang bag at napayoko. Salamat. Don't thank me yet, hindi pa tapos ang mission mo. At ano naman pong mission yon? To teach 6 dangerous kids how to live, and somehow, teach me as well. Pero bago pa siya makapag-react, tumayo si Nico at tinapik ang lamesa. I'll give you the rest day. Gamitin mo sa gusto mo. Just don't trip again. Kasagsagan ng paghahanda ni Maureen para sa susunod na lesson nang mapansin niyang nawawala sina Bliss at Brisa sa study hall. Sinundan niya ang mahinang tunog ng tawanan mula sa library. Doon niya nakita ang dalawa na nakaupo sa sahig at nakabukas ang isang lumang photo album. Bliss, Brisa, anong ginagawa niyo dyan? Sorry, Miss Maureen. Nakita lang po namin to sa ilalim ng cabinet, hindi po sinasadya. May mga baby pictures po kami dito. Sabay pakita ni Bliss na ilang pahina kung saan may larawan ng isang babae na may hawak na sanggol at nakangiti.
Sa tabi nito ay si Nico, hawak ang isa pang sanggol. Napako ang tingin ni Maureen sa babae na nasa larawan. Parang natuyuan siya ng dugo. Unti-unti niyang inabot ang larawan gamit ang nanginginig na kamay. Sandali, sino to? Iyan po si Mama. Walang pag-aalinlangang sagot ni Bliss. Parang may sumabog na bomba sa dibdib ni Maureen. Napaatras siya ng bahagya. Sa tagal ng panahon akala niya hindi niya makikita pa ang kapatid. Ngunit heto ito ngayon. Nasa larawan yakap-yakap ang 6 na batang. Ngayon ay hawak niya ang kinabukasan. Imposible. She's my sister. Bulong niya. Ilang minuto lang ang lumipas, halos lumipad na si Maureen patungo sa opisina ni Nico. Binuksan niya ang pinto at tumayo sa harapan ng lalaki at tila may apoy sa mga mata. Tell me the truth. Mariing panimula niya. Bit-bit ang larawan upang ipakita ito sa lalaki. Napalingon si Nico mula sa kinauupuan. Pero nang makita ang larawan sa kamay ni Maureen, alam niya na agad kung saan patungo ang usapan. Where did you get that? Sa library. Your kids show it to me. Your kids. My sister's kids. Tumaas ang boses ni Maureen. Bakit hindi mo to sinabi sa akin? Nico? Ba't wala nagsabi sa akin na si Melissa ang asawa mo? Maureen. Ate ko si Melissa. Matagal na siyang nawawala. Wala kaming balita kung nasan siya for years, Nico. Buong akala namin iniwan niya kami pero ang totoo pinakasalan ka niya? Nanganak siya ng 6. At namatay siyang mag-isa? Wala ni isa nagsabi sa amin. Natahimik lang si Nico. Hindi siya umiiwas ng tingin. She chose to disappear. It was her decision to cut ties. For her safety and yours. Safety? You think that justifies everything? Na hindi ko man lang siya nahawakan bago siya mamatay? Na hindi ko man lang nalaman na may mga pamangkin ako na lahat ng memories namin tinabunan ng pananahimik mo? Mahirap ang mundo namin, Maureen. Alam mo yun ngayon. Hindi simpleng buhay ang pinili ng kapatid mo. So, she chose you over us. She chose to protect you. And she made me promise that you'd never be involved until now. Natahimik si Maureen. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Parang biglang napagod ang katawan niya nang marinig ang mga ito. I need to leave. I need space. I need to think. You're not going anywhere. Napatigil siya. Dahan-dahang lumingon pabalik kay Nico. What did you just say? You heard me. You're not leaving this compound. It's not safe. Don't you dare control me right now. Alam mo, hindi to simpleng bagay. At hindi rin ito simpleng bahay na tinutuluyan mo habang tinuturuan mo ang mga anak ko. Once you stepped in, you became a part of something bigger than yourself. Then I should have never stepped in. Sigaw niya. Kung alam ko lang na ikaw ang dahilan kung ba't nawala ang ate ko. Maureen. Tumigil siya. Hinigpitan niya ang hawak sa larawan at binalik yun sa mesa. You kept me in the dark. I gave everything to those children. And all this time, I was looking into the eyes of my sister's children. And I didn't even know. It was never my intention to hurt you. But you did. And I don't even know how to deal with this. Hindi na siya nagsalita. Tahimik siyang umalis sa opisina at dumiretso sa kwarto niya. Inilock niya ang pinto. Ibinagsak ang sarili sa kama. Tinakpan ang una ng muka habang patuloy ang pagtulo ng luha. Lumipas ang ilang araw. Patuloy na napapansin ng sextuplets ang pagbabago sa ugali ni Maureen. Madalas na ito nagkukulong sa silid. Bihirang umiti at palaging tila wala sa mood. Ayaw na rin itong kausapin ng ibang tauhan sa mansyon. Pero sa tuwing dumarating ang mga bata, tila lumuluwag ang loob ni Maureen. Hindi man siya muling naging masayahin tulad noon, ngunit sa presensya ng mga ito kumakalma siya. She doesn't want to see anyone else but us. Saad ni Bliss, habang nakaupo sa ilalim ng malaking mesa sa library. She didn't even eat the lunch again. Dagdag ni Blaze, halatang nag-aalala. She's always angry. Pero hindi niya tayo pinapagalitan, pero bakit kaya?
Maybe she is sad? Eh di tanongin na lang natin, she won't lie to us. Dumiretso silang anim sa silid ni Maureen. Kumatok si Bliss ng 3 sunod-sunod. Miss Maureen, it's us! Ilang segundo ang lumipas bago bumukas ang pinto. Dumungaw si Maureen sa pinto. Magulo ang buhok nito at mukhang bagong iyak. Come in? Isa-isang pumasok ang mga bata. Tahimik lang silang naupo sa sahig, sa paanan ng kama ni Maureen. Naunang magsalita si Blaze. Are you mad at us po? Of course not. I could never be mad at you. You're the only reason I'm still here. What do you mean still here? Kinagat ni Maureen ang kanyang labi at huminga ng malalim. I mean, gusto ko na talagang umalis dito. Nanlaki ang mata ng magkakapatid. Nagulat sila sa narinig. Why? Ayaw mo na sa amin? No, that's not it. Mahal ko kayong lahat. Kaya nga mas gusto kong umalis eh. Dahil habang tumatagal ako dito, mas lalo ako nasasaktan. Because of Daddy Nico? Saglit na nagdadalawang isip siya pero sa huli ay tumanguna. Yes. Did he do something bad to you? Tanong ni Brick. Yes. He lied to me. Tinago niya na ang mami niyo, kapatid ko pala. Namatay siya. And I didn't even know she got married. I didn't know she was pregnant. I didn't know anything. Nico knew. Pero hindi niya sinabi sa akin. He kept you away from me. From her family. That's why you hate him? Tanong ni Brent. Yes, I do. I hate him for what he did. I hate him for what he didn't tell me. And I hate that every time I look at you, I see her. And I miss her all over again. Tinakpan niya ang muka at pinipigilan ng muling pagluha. Ngunit ramdam niya ang maliliit na kamay na humawak sa kanya. Yumakap si Bliss sa kanya mula sa gilid. Sumunod naman ang 5. Ni isang salita walang lumabas sa bibig ng 6. Pero ang yakap nila binigyan siya ng kaginhawaan. Pagkatapos ng ilang minuto, marahang nagsalita si Blair. So aalis ka na ba? Sa tingin ko kailangan ko umalis. Hindi ko alam kung kaya ko manatili sa isang lugar na lagi ko naaalala yung sakit. Pero malulungkot kami. Ikaw lang kumakausap sa amin na parang normal kaming bata. Di mo rin kami pinagtataasan ng boses kahit makulit kami. At niyayakap mo kami kapag natatakot kami. Para kang si Mama. Hindi napigilan ni Maureen ang pagtulo ng kanyang luha. Masuyo niyang niyakap ang mga bata nang mas mahigpit kumpara sa dati. Hindi ko gustong umalis. Pero hindi ko alam kung paano mabubuhay sa ilalim ng isang bubong. Nakasama ang isang tao na nagdulot sa akin ng napakalaking sakit sa puso. Siguro, dapat tayo makapag-usap kay Daddy. Saad ni Blaze at bumuntong hininga. Sumang-ayon naman si Briza. He always says he does everything for us. Maybe he forgot to do the right thing for you. I'm mad at him and I'll tell him that I'm not happy. Hindi, wag na. Wag kayong magalit para sa akin. Pero nasaktan ka niya, nasaktan din kami. Seryosong sabi ni Brick. Huwag tayong gumawa ng anumang padalos-dalos na desisyon, okay? Ayaw sana ni Maureen. Hindi pa siya handang makaharap si Nico. Pero nang personal na hilingin ng sextuplets na sana subukan nila mag-usap, hindi niya na nagawang tumanggi. Para sa amin na lang po, Miss Maureen. Please, you don't have to forgive him. Just talk. Sa huli, napapayag siya. Tahimik ang buong opisina nang pumasok si Maureen. Si Nico nakatayo sa may gilid. Nakasuot ito na itim na polo at nakabukas ang ilang botones. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. I don't want to drag this longer than it should. Diretsong sabi ni Maureen. Tumango si Nico at marahang ngumiti sa kanya. Ngunit kahit ganon, kitang-kita sa itsura nito na parang may pasa nitong hindi kayang buhati ng isang tao. I didn't mean to hurt you, Maureen. I swear, it wasn't my intention.
Then why did you hide my sister from me? Ba't di mo sinabi na may pamilya na pala siya? Na namatay siyang mag-isa? Hindi siya nag-iisa. Ako ang kasama niya hanggang sa huling hininga niya. Bakit mo to nanago sa akin? Pwede mo naman akong sabihan ng tungkol dun habang nandito ako. Ba't pa umabot sa ganito? Because she asked to. She asked me not to tell you. Siya mismo ang nakiusap. She thought if you knew, mas mahihirapan ka. She really wanted to protect you. She didn't have to protect me. Magkapatid kami. I had every right to be there. I know. And I regret it every single day. Dahil hindi ko yung nasabi sa'yo. Bago ka pa naging tutor ng mga anak ko, kilala na kita. Pero hindi ko kaya makita ka ulit at sabihin na nangyari sa kapatid mo. I thought, it's better for all of us. Ano sabi mo? Kilala mo ako? I loved you. Napatigil si Maureen. What? Even before I met your sister, I loved you. College pa lang. Hindi mo siguro naaalala. Pero ako yung lalaking pinilit pumasok sa night class na tinuturuan mo. Kahit mas matanda pa ako sa mga estudyante doon. Namilog ang mga mata ni Maureen. Yung secret tutoring class for scholarship? Tanong niya na naguguluhan. Yes. I didn't use my real name. I just needed a place to breathe. A place to feel human. You were my escape, Maureen. You were brilliant, kind, and you always cared about kids. I admire you. Then bakit ang kapatid ko ang pinili mong pakasalan? Because I didn't choose her. She chose me. And I owed her my life. I got injured during an operation. And your sister, she stood by me. She stayed in that dark world kahit hindi niya kailangan. I never loved her the way I loved you. Because I respected her. A lot. And I tried to be a good husband. I really did. And I kept my distance all these years. Pero nung nalaman ko ikaw pala ang pumasok bilang tutor ng mga anak ko, God, Maureen. It felt like a fate punched me straight in the chest. Hindi na sumagot si Maureen. Hindi niya alam kung galit pa ba siya o kung tinabunan na ito ng damdaming hindi niya kayang bigkasin. Tuloy-tuloy ang luha sa pisngi niya. Hindi niya na ito pinunasan. Maureen, I never wanted to hurt you. I just didn't know how to do things right. But I know this. Kung may isa mang taong gusto kong piliin, kung naging malaya ako noon pa lang, it was always you. Walang tugon mula kay Maureen. Tanging pag-iyak na lang ang naging sagot niya. Unti-unting lumapit si Nico at niyakap siya. Napaiyak siya sa dibdib ng lalaking minsan. Naging dahilan ng nararamdaman niyang sakit sa mga oras na yon. Muling naibalik ang routine sa mansyon. Si Maureen, bagaman may alinlangan sa puso, tinanggap ang pagpapatuloy sa pagtuturo sa sextuplets. Ginagawa niya ang trabaho niya ng may professionalism. Ngunit alam niyang hindi na siya tulad ng dati. Laging may bigat sa dibdib niya tuwing naroon si Nico. Alam niyang napapansin ng lalaki ang lahat ng pag-iwas niya rito. Nagkasalubong sila sa koridor nang papalabas si Maureen mula sa study room. Agad siyang napatigil nang marinig ang tinig ni Nico. Maureen. Tawag ni Nico sa kanya. Huminto siya at walang nagawa kundi harapin ito. Yes, sir. Don't call me that. I have to. We're working together. I don't want things to get complicated. Tumawa si Nico ng mapait. Umambang dumukot sa bulsa pero nagbago ang isip. Komplikado na nga. Can't you see, Maureen? We're already in a complicated situation. At kung magpapatuloy tayo magpanggap na hindi, wala rin tayo mapapala. Nag-iwas siya ng tingin. That's the point. I don't want to make it worse. Worse for who? For me? For the kids? Or worse for your guilt? It's not that simple. Yeah, it is. You feel guilty because I was married to your sister. But Maureen, you know the truth. You know I've never loved her the way I... Don't, please. Please, Nico. Don't say it. Huwag mo na ipaalala sa akin. I know it's true.
Pero hindi ko alam kung kaya kong tanggapin. Mahal ka ng kapatid ko at parang inaagawan ko siya kung hahayaan ko ang nararamdaman mo para sa akin. Nauna kitang minahal mo rin. I never acted on it. I buried it. But it was real. At hindi ko ginusto kung paano naging magulo ang lahat. Napahigpit ang yakap ni Maureen sa mga hawak niya. Pero naging magulo na nga. And I don't want to be the reason na may nasirang relasyon sa pamilya namin. Maureen, you're not destroying anything. You're just existing. And I miss that version of you na hindi natatakot sa kung ano iisipin ng mundo. Maybe because the world did change. Namatay si ate, naiwan kayo at ngayon heto ako. I feel like I'm walking on landmines. Bigla siyang pinigilan ni Nico sa braso. Then let me be the one to take the hit. Kung sasabog man lahat, ako na lang. Just stop pretending na hindi mo ako nakikita. Napapansin na ng sextuplets ang kakaibang kilos ng kanilang ama tuwing nakikita nila ito. Kung dati halos walang emosyon ang mukha ni Nico, tuwing nagmamasid sa kanila, ngayon mas napapadalas ang pagtigil nito sa labas ng study room at tila nakikinig sa pagtuturo. Miss Maureen? Bulong ni Briza habang nag-a-arrange ng colored pencils. Do you like Daddy? Nagulat si Maureen at muntik mabitawan ng hawak na flashcards. Saglit siya napatingin sa anim na magkakakambal na ngayon ay pawang nakatingin sa kanya na parang mga investigador. What? Why are you asking that? Because Daddy likes you. Diretsahang sagot ni Blaze, sabay nguso palabas ng bintana kung saan nakatanaw si Nico habang may kausap sa phone, pero ang matay pasulyap-sulyap sa loob. Hindi totoo yan. He's just being courteous. Miss Maureen, he skipped a board meeting last week just to eat lunch with us. That never happens. Yeah, sang-ayon ni Blair. And he asked you kung gusto mo raw na air purifier sa room mo. He doesn't even care if you breathe or not. Sabay sa bunot niya sa ulo ni Brent. Ang drama mo. Pero totoo nga, Miss Maureen, may something. Napahawak si Maureen sa sentido. Tila ba kahit na 8 taong gulang lang ang mga ito, mabilis itong makaamoy ng tensyon kesa sa kanya? Mga bata, makinig kayo. Ang daddy niyo, mabait lang siya. Siguro dahil magkasama kami sa trabaho, nirespeto niya ako. Pero hanggang doon lang yon. Wala nang iba. Tas bakit po kayo lagi umiiwas? You don't even say goodbye to him anymore. You used to do it. Napanganga si Maureen. Napakatalas na observation skills ng mga batang ito. Because I'm just trying to set boundaries. Ayoko magkaroon ng misunderstanding. Bahay niyo to. Komplikado ang tatay niyo. Ayokong isipin ng kahit sino na sinasamantala ko ang sitwasyon. Ang tinutukoy mo po ba si Daddy? You think he's been being manipulated? No, ang ibig kong sabihin, ayokong isipin na ibang tao na nandito ako para sa kung anumang dahilan bukod sa pagtuturo. So you don't like Dad? Prangkang tanong ni Blaze. I respect your father. He's smart, he's disciplined, and he really loves all of you. Pero he's not exactly my type. Anong type mo, Miss Maureen? Nag-isip siya, tila pinipili ang bawat salita na sasabihin. Gusto ko yung taong mahinahon, yung hindi masyadong intense. Hindi ako mahilig sa mga mysterious at dangerous type na lalaki. Aww? Sabay-sabay na sabi ng anim. Why does it feel like this is a problem? Tanong ni Maureen at napapailing. Because it is. We like you. Dad likes you. You're smart, funny, and you make this house less cold. Sagot ni Bliss. Sumang-ayon si Brick. This house used to feel like a jail. Ngayon at least parang may kulay na. Naantig si Maureen. Hindi niya inaasahan ang ganitong level ng maturity mula sa mga bata. But what if I don't feel the same way? Eh di gagawin naming possible. Challenge accepted. Naguguluhan siyang napatingin sa mga ito. Tutulungan ka naming ma-inlove kay Papa. Mga bata, hindi. Hindi to pelikula. This is not a movie or something. This is real life. Hindi niyo pwedeng... Nagkagulo ang anim at may kanya-kanyang plano na. Si Maureen naman, nanlaki ang mga mata
at pinipigilan ng pagtawa sa mga naririnig niya sa mga ito. Okay, stop. I'm serious. Huwag kayong gumawa ng kalokohan. Nagpa siya si Nico na personal na kausapin ng mga magulang ni Maureen. Pagdating nila sa lumang bahay ng pamilya ni Maureen, sinalubong sila ng nakatatandang kapatid niya na si Miguel. Uy, Maureen. Teka, ikaw ba to? Ba't ang payat mo? Maikling tawa naman ang naisagot ni Maureen. Stress lang yan. Napatingin si Miguel kay Nico. Wait, siya ba to? Lumango si Maureen. Siya nga. Pasok kayo. Nasa loob si Papa at Mama. Pagpasok nila, agad na bumangon sa sofa ang ama ni Maureen. Halos sabay ang pagtayo ng ina niya mula sa maliit na altar sa tabi. Maureen, bakit ngayon ka lang nagparamdam? Ma, Pa, may gusto po akong sabihin, pero bago ako magsalita, may dapat muna kayong marinig mula sa kanya. Tumango si Maureen kay Nico. Huminga ng malalim si Nico at tumayo ng tuwid. Hindi niya alam kung saan magsisimula, kaya tumingin siya sa mga mata ng ama ni Maureen. Sir, ako po si Nico Navarro. Napatingin ang ama ni Maureen at saglit itong napatla. Alam ko, ikaw yung anak ni Sir Faustino. Yes po. At alam ko pong hindi ko dapat pinatagalan pa ito. Pero gusto ko po humingi ng tawad. Sa matagal na panahon, hindi ko sinabi ang nangyari kay Melissa. She passed away years ago. Kasama ko po siya nung mamatay siya. I was with her. Napasinghap ang ina ni Maureen at napaupo ang ama nito. Hindi sila nakapagsalita agad. Sinunod ko lang po ang hiling niya. Ayaw niyang ipaalam. Gusto niya mamuhay kayo ng payapa. Lalo na't delikado ang kalagayan ko noon. She thought, telling you would put you in danger as well. 9 na taon. 9 na taon siyang nawala at hindi namin alam. Saad ng ginang habang pinapahid ang luha sa pisngi. Hindi ko po gustong itago sa inyo. Pero nang pumasok si Maureen sa buhay ng mga anak namin, na-realize kong hindi ko na dapat itago ang totoo. Melissa was stubborn. Kung sinabi niya na wag sabihin, then I believe she meant it. Pero salamat at sinabi mo pa rin ngayon. Hindi kayang sisihin ang isang katulad mo sa nangyari. Dahil anak namin ang nagdesisyon. Masakit lang isipin na ganito pala namin malalaman ang bagay na ito. Napatingin si Maureen sa mga magulang niya. Sorry din po, Ma. Hindi ko rin agad nasabi. Nahihirapan lang din ako. Hinawakan siya ng kanyang ina sa kamay. Anak, kahit kailan, hindi mo kailangan dalhin mag-isa ito. Masakit man pero wala na tayo magagawa. Tahimik ang loob ng sasakyan habang binabagtas nila Nico at Maureen ang daan pa uwi. Nakahawak sa manibela si Nico habang nakatitig sa kalsada. Pero paminsan-minsan sumusulyap sa katabing si Maureen na nakatingin naman sa labas. May sinabi sa akin ng kapatid mo. Ayoko sana itago sa'yo. Anong sinabi niya? Na kung totoo raw na gusto kitang ligawan, dapat ko raw talikuran ng mundo ko, ang trabaho ko. I told him I would. I told him I'm willing to give everything up. I know this life won't give them peace. I want something normal. Sa unang pagkakataon gusto ko maging, Nico, please. I appreciate what you're trying to do, but I don't want you to change just because of me. Ano ibig mo sabihin? Kapag may isang tao na nagbago para sa isang tao lang, may limitasyon yon. Someday kapag hindi mo na ako gusto o kung mawala ako, babalik ka rin sa dati. Or worse, you'll resent me. Maureen, I'm not doing this dahil lang sa'yo. Ginagamit mo lang yan na dahilan para umiwas. No, Nico. I'm saying all of this because I believe in something. Kapag ang isang tao nagbago dahil sa isang tao, hindi yan magtatagal. Kasi kung gusto mo talaga dapat, magbabago ka para sa sarili mo. Para sa kung anong pinanindigan at pinaniniwalaan mo. Ayokong ipilit sa iyo ang bagay na yan. Change yourself for the better, for yourself, not for other people's approval.
Baka naman hindi mo lang talaga ako gusto. Kaya hinahanapan mo na excuse. Hindi agad sumagot si Maureen. Maybe you're right. Maybe I'm not ready to feel anything for anyone right now. Pero kahit sino lalaki pa, Nico, ayokong kontrolin ang buhay niya. I don't want to be the woman who tells a man to change just because I can't accept who he is. Gusto ko kusa niyang pipiliin yun. Gusto ko marinig yun mula sa kanya na tapos na siya sa mundo niya dahil sawang-sawa na siya, hindi dahil gusto niya lang ako makuha. Umabot ng ilang minuto ang katahimikan bago muling nagsalita si Nico. Sobrang bihira ako makahanap ng tao nagsasabi ng totoo. Pero ikaw, palagi mong sinasabi kahit masakit. Kahit ayaw ko marinig. You deserve honesty. And if you truly want to change, do it for your children. Do it for yourself, not for me. Because I'm not a prize to be won, Nico. I'm a person who wants to walk beside someone, not someone I have to drag or push in the direction I want. Nakaupo sa loob ng study room si Nico. Hawak ang isang folder na naglalaman ng listahan ng ari-arian na unti-unti niyang inaayos sa ngalan ng kanyang mga anak. Lihim niyang inihahanda ang mundo nila sa labas ng mansyon. Hindi pa siya tuluyang umaalis sa pagiging boss ng organisasyon. Pero alam niyang malapit na ang oras. Pumasok si Blaze, kasunod sina Brick at Brent. Dad, totoo ba ang pinaplano mo na talagang umalis? It's true. Di man ngayon, pero soon. And when that happens, gusto ko handa na kayong lahat. Paano yung mga tao mo, Dad? What will happen to them? May pamalit ako. Ayoko rin magkaroon ng vacuum sa ilalim ng organisasyon, pero higit sa lahat, gusto ko makalabas na kayo ng mansyon. Sumigla ang mukha ni Brick. As in, we're gonna go to real school? With real people? Hindi ko may papangako ang buong kalayaan ngayon, pero gusto ko maranasan niyo ang normal na buhay. Biglang sumulpot sa pinto ang tatlong batang babae. Wait, so ibig sabihin pwede na kaming lumabas someday like with sunlight and fast food? Tumawa si Nico. Ngayon lang siyang umiti ng ganon karelax sa harap ng anim. Nagkwentuhan pa sila at nagtawanan. Pero Dad, paano na si Miss Maureen? Wala pa ring progress. Umangat naman ang kilay ni Bliss. Wala pa ring progress? Ano ba yan? Grabe ka, Bliss. Di naman kasalanan ni Daddy kung choosy si Miss Maureen, no? Natatawang saway ni Blair. Actually, feeling ko di pa talaga pwede kasi gusto ni Maureen na wala si Dad sa, Tama. She wants you to change for yourself, not just for her. Saad ni Bliss. Hindi ako umasa sa ngayon. Gusto ko lang siyang bigyan ng dahilan para maniwala na kaya ko. Na may future na hindi bahagi ng mundong kinagisnan ko. Pero kung hindi siya mapunta sa akin, okay lang. Ang importante kayo. Kayo ang mahalaga sa akin. Lumabas sa school gate ang anim na magkakapatid at nasa grade 6 na ang mga ito. Pero kapansin-pansin pa rin ang disiplina at tindig na tila hindi ordinaryo para sa kanilang edad. Nauna si Blaze sa paglabas, bit-bit ang backpack sa isang balikat. Kasunod niya sina Brent at Brick na tila may pinagtatalunang basketball strategy. Habang sina Bliss, Risa at Blair, nag-uusap tungkol sa upcoming science fair. Huminto sila nang makita ang itim na SUV na nakaparada sa tapat ng gate. Bumaba mula rito si Nico. Ngumiti siya sa mga anak at kumaway sa mga ito. Tuwang-tuwa naman itong lumapit sa kanya. Nagkwento na ang mga bata tungkol sa nangyari sa school. Napailing na lang si Nico. Hindi na bago sa kanya ang mga kwentong ganoon. Ngunit imbes na diretso pa uwi, habang nagmamaneho, lumiko si Nico sa isang maliit na tindahan, papunta sa isang bagong tayong private venue. Where are we going? Tanong ni Bliza. At napatingin sa paligid. May pupuntaan lang tayo sandali. Pagdating nila sa lugar, bumungad ang malinis na event hall. Sa harap ng entrance, naghihintay si Maureen. Wow, this place looks expensive. Saad ni Brent. Is this a wedding venue?
Tanong ni Bliss sabay lingon kay Nico. It is. And your dad is finally getting married. You mean magpapakasal kayo ni Miss Maureen? Like, real? Hindi sumagot si Maureen pero lumapit ito at hinalikan si Nico sa pisngi. Finally. Sabi nito at kinindatan ng mga bata. After years of resisting your stubborn dad. Tuwang-tuwa naman ang sextuplets. Akala namin choosy ka, Miss Maureen. Biro ni Blair. Choosy talaga ako. But your dad? He proved he was worth choosing. Tumakbo ang mga bata at niyakap silang dalawa. Congrats, Dad! Finally, I have a bonus, Mom! Napatingin si Nico sa mga anak at napailing. You guys are still grounded for 2 weeks, ha? At sabay-sabay na umangal ang mga ito. Totoo yung kasabihan. Huwag mong baguhin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao o para mahalin ka nila. Kasi sa bandang huli, kapag di mo nakuha yung inaasahan mo, ikaw rin ang masasaktan. At baka pati sila masisi mo sa mga desisyon na ikaw naman talaga yung may gawa. The end.